Okay, so good evening or good morning. This is the brief guide to simple docking. So itong guide na ito, this is intended para sa nagdodock ng paisa-isang molecule. Paano siya mag-prep ng ating receptor, ng ating ligand, paano tayo mag-set up ng lahat ng kailangan natin, paano natin makuha yung ating details from Chimera for docking, and everything in between. So, una natin kailangan is we need to install Python. So, Python would be the backbone for our docking. It is important that we run Python 3.11. Higher versions of Python like 3.12 or 3.13 is not supported. It is important that click nyo po itong add Python exe to path. Dahil po, pag wala po yan, hindi po natin matatawag ang Python mamaya sa ating command line. So let's install. Okay po. Installed na po siya. So let's check if we have Python. Pwede na mag-open ang terminal here. So this would open PowerShell. Just type Python. Dash help. Okay, and there is Python. We have Python installed. This proves that we have Python. Okay. If wala po kayong right click, then open in terminal, you could have Windows R, then CMD. Ganun din po, pero ang tatawagan niya is not PowerShell but command line. Check nyo po Python does not have. And meron po tayong command line ng Python. Okay po. Ang sunod po natin gagawin pag meron tayong Python is we're going to install Autodock Tools muna. So this is Autodock Tools Py 3. So this comes from GitHub. Pwede nyo pong i-google if hindi wala kayong access dito sa set ng aking programs. Extract lang po natin. You could use WinRAR, you could use WinZip. Isa pong usual na mali na ginagawa is Windows can open zip files on its own, pero we cannot run a terminal on it. So it's important that ma-extract po muna natin. Then let's open this. Open po natin to. Then we're going to install this one. We're going to use pip to install this one. Right click lang po kayo dito. Open in terminal. Then pip install period. Then pagka-pindot nyo po, okay na po yon. Kung wala po agad kayong right click, then open in terminal. Ganun po ulit. Windows R, CMD. Ang gagawin po, kukopihan nyo tong nasa taas. Copy nyo po yan. Then, type nyo po dito sa inyong command line, CD. I-paste po ninyo. CD is change directory para po lumipat kayo sa folder na yan. After which po, makikita nyo po, nag-iba ang ating directory kung saan natakbo ating terminal. Ganun din po, pip install space period. Then, mag-install na po yan. Hintayin lang po natin. Okay. Sunod po natin gagawin. Pag meron na po tayong Autodock Tools.py 3 is balik po tayo dito. We're going to install Miko. So you could install from here similar to kung anong ginawa kanina. Buksan nyo po ito. Then right click, open in terminal, pip install period. Or pwede pong tumawag na lang kayo mismo on its own. Pwede pong i-type nyo lang po kahit isang terminal, pip install Miko. Hahanapin niya po yan at i-download po niya lahat ng dependencies natin. Hintayin nyo lang po.
I-install lang po yung ating Miko. Okay po. Isang way para ma-check natin if na-install yung Autodock tools at yung ating Miko is type yung pip install. Pip show. Sorry. Pip list pala, pip list. Autodock tools at saka ang ating Miko. So, yun po ang ating kailangan. Okay po. Sunod po, let's start with our Chimera na mismo. So, ang kailangan po natin sa Chimera ay isang CIF file. Let's have our protein database. Dito po tayo hugot ng ating structure. Punta lang po kayo dito. Then, hugot po tayo. Ang akin po ay UDT1 as a sample lang po. So, this is our phosphodiesterase. Okay, phosphodiesterase. PDE5, phosphodiesterase. Phosphodiesterase 5. Or sanapin ko na lang, sildenafil. Yan, 1 UDT. Okay. So, ito po yung sample ko, 1 UDT. So, ang ating po dina-download ay receptor. Pag dinownload po natin, pwede po itong PDX MMCIF format. Na-download po yun. Okay na po. Then, open Chimera. Okay po, hugutin natin ang 1 UDT. Kung open na po kasi yung akin. So, wait lang, close natin to. Or close. Okay. Ito pong pipindutin natin open. Punta kayo sa inyong downloads, then hugutin yung inyong CIF. Okay po. Ano pong hinahanap natin dito? Ang hinahanap po natin dito ay nasaan yung ating gamot. So, makikita nyo naman po dito sa right side na meron tayong non-standard residues. Click nyo lang po yung gamot mismo. Itong VIA, Viagra, or our sildenafil. Paiilawin niya. Okay. So, yung sabihin po, dyan po ang ating gamot. Meaning, within this area, nagbabond ang ating gamot. Okay? You could use the middle mouse to move it in X and Y directions. Then, left hold click for 3D orientation. Po, ito yung ating Viagra. So, ang kailangan natin actually makuha ngayon kasi ang kailangan sa docking is yung 3D coordinates ng ating gamot. So, ang ating kailangan gawin is makuha yung ating 3D coordinates. So, magsimula muna tayo sa markers. Then, kuha kayo ng point. Pagkakuha ng point, right-click lang po dun sa ating gamot. Then, within this space, nandito po ang ating marker. We could still move it around. Click nyo lang po yung move. Then, idikit ninyo na sa inyong mismong gamot. So ganun dito. Okay po. Okay, important po na nakuha ninyo yung mismong gitna because that will be your receptor pocket. It is important na pag nakuha kayo ng enzyme ay meron na pong nakadikit na gamot or kahit inhibitor or activator kasi doon natin patatamain yung binding. Kasi kung hindi, manghuhula ang vena kung saan-saan. Okay, may bola na kayo, hugutin nyo lang po. Ito, ise-save po natin yan. So, itatabi natin. Notepad. So, good po tayo. I-save natin yan. Ito ang ating coordinates. X, Y, at saka Z. So, yan po ang ating X, Y, at Z coordinates. Huwag na po natin i-save. Hold na lang po natin yan. Okay po. Sunod po is i-resize po natin. Click natin ang resize.
Then, ang radius po niyan, ang huhugutin natin. Palakihin lang natin yung bola ng konti para makain-kain yung, kung, let's be generous a bit. Sabihin, around this area po, hanapin ng vina yung binding area. So, ano pong radius natin? Let's round it up, mga 10. So, let's have our radius as 10. Okay po. Radius, kasi bilog yung pangsukat ko, pero ang tinatanggap actually ng vina ay XYZ from the center. So, square, maghanap si vina, hindi bilog. Pero, ganun din naman po almost. Okay, tabi na po ulit natin. Tapos na po tayo sa chimera. So, pwede na po natin i-close. Okay po. Ngayon, kung tayo ay maglilinis na po, let's have another folder here. So, this is our receptor cleaning. Ang una natin gawin, sunod natin gagawin ay huhugutin natin yung receptor ulit. 1 UDT. Lagay po natin dito. So, we have our 1 UDT. Kailangan natin linisin si 1 UDT for binding. Paano natin lilinisin yan? We're going to use our duct prep from our Autodock tools. So, right-click, open in terminal. Or kung wala po kayong ganyan, kunin nyo po ito. Hold, kunin nyo, copy, then Windows R, CMD, type nyo CD, then paste. Pwede rin po. Maalin po, it would work. Pinagkaiba lang po, yung isa ay PowerShell, yung isa ay command line. Pareho lang naman po. Okay? Ang patatakbuhin natin ay prepare ligand. So, medyo complicated yung kanyang syntax. Ang ating kailangan ay ito. Sesend ko naman po ito sa inyo. Ito po. So, hindi na po natin gagalawin yan masyado. Tingnan natin if it would work kasi bagong install. Ang una, ang pinagkaiba lang po is, ang papalitan nyo na lang po dito ay yung receptor model at yung receptor model output. So, papalitan nyo po itong, pagkatapos ng -R, kung ano yung inyong receptor. So, 1 UDT.CIF. Then, ano ang ating gusto? Ang gusto po natin ay PD-BQT kasi yun ang tatanggapin ng ating vina. 1 UDT.PD-BQT. Hopefully, pagkapindot ko itong enter ay okay na po. Kung hindi man, magtra-troubleshoot po tayo. Goods. Okay na po. So, pagkatapos po noon, kita nyo po may dalawa na may PD, BQT file na po tayo. Yan po ang linis nating receptor. Kapag binuksan po natin ulit ng chimera, makikita natin at ihuhulog natin yan ating chimera, makikita nyo wala na yung gamot. Wala na yung mga non-standard residues. Okay po. So, yun po yung ating duct prep. Po, makikita nyo naman po na sa ating PowerShell na nagdagdag na rin po ng gas tiger charges. Saka tinanggal niya na yung mga non-standard residue. Okay po, sunod po natin gagawin. Magda-download po tayo ng ating gamot na ididikit. So, punta lang po kayong PubChem siguro. In my case, sildenafil na lang po ulit. So, punta po kayong PubChem, sildenafil. Ang try nyo pong kunin ay yung hindi salt. Hindi sildenafil citrate. So, yung mismong gamot lamang po. I-download po natin siya. 3D Conformer, SDF. Okay po, pag na-download na po natin, lipat lang po natin sa ating dito. Okay po. Ang gulo po nito, so i-rename lang po natin sildenafil. Okay po, so nandito na po sildenafil. Ang gagawin po natin dito sa sildenafil ay i-prep po natin for
binding din. So, bukod sa receptor, i-prepare din po natin ang ligand. Ang ating ligand, ito po yung ating gamot. Okay po. Now, let's have it. Let's start cleaning. Simple lang naman po, since meron na po tayong Miko, is we're just going to summon the command line again. So, alam niyo na po kung paano mag-summon ng command line. Ang ating kailangan ay itong ating sunod na code. Tingnan natin kung gagana to. Ang format po ay ito, MK Prepare Ligand. Yung ligand SPDF, ito po ang ating sildenafil. Nire-rename niyo po ito. Then, yung ligand PBQT, kayo na pong bahala, pero let's have it the same. Okay po. Then, hopefully gagana. Hindi gagana. Okay po. Sabihin po, ay mali yung syntax. Kung hindi po na ganito sa inyo outright, baka po ang kailangan ay .py.exe. Hindi rin. Ang problem po nito is hindi siya na huhugot. Okay? So, baka ang kailangan ay tanggalin natin ang py ng diretsyong exe. Hindi rin. Okay, let's have some troubleshooting first. Hanapin natin yung MK Prepare Ligand kung nasaan. Hugutin ko tong aking everything. MK Prepare Ligand.py. Meron naman na. Yan, nandito eh. Open path. Nandito po siya. CLI. Hindi siya matawag. Hindi siya matawag. Bakit hindi siya matawag? Hindi ko alam. Pero ilagay na lang natin. Baka pag nilagay natin sa path, ay matatawag na siya. So, punta po kayo dito sa start. Then, type ninyo variables. Hopefully, lalabas ng edit. Environment variables for account. I-click nyo tong path. Edit. Okay, then let's have add new. Then copy paste nyo lang po ito. Okay. Okay. Matatawag na kaya? Wait. Yung una. .py. Hindi pa rin. Okay. Wait lang. Okay. So, nagtanong na tayo sa ChatGPT. Ang sabi niya ay mali yung tawag. I think, pinipilit natin tumawag ng module in which wala naman daw talaga. So, ang tatry natin ay tatanggalin lang natin ito. MK Prepare Ligand na lang po. Hopefully, gagana na siya. Hopefully, walang exe. MK Prepare Ligand.py. Hindi. Wait. Wala rin daw py. So, let's remove py as well. .py. Then, let's go. Let's try. Nagana na. Hintayin na lang natin. So, it's rendering sildenafil. Okay. So, na-process na po yung ating sildenafil PDBQT. Okay. Goods. Now, meron na tayong cleaned na receptor. Meron tayong cleaned na ligand. Let's start our VINA. Balik po tayo dito. Itong gagamitin natin ay VINA 1.27 WinExe. Lagay po lang natin dito. Copy lang po natin. Okay. Yan po ay hindi talaga magbubukas. Kahit pilitin nyo magganyan, walang mangyayari. Okay? So, siya po siyang tinatawag sa command line. Okay? Ang isa rin kailangan ng VINA ay ang configuration. Kung wala po kayo nito, gumawa na lang po kayo. Pero ito yung format na kailangan nyo. Ang file name niya dapat ay config.txt. Edit po natin.
ito yung ating papaltan. So, itong nasa taas, kung alang receptor ang gagamitin, in our case, it's 1-UDT PDBQT, tama. Ligand, ang ligand po natin ay sildenafil. .PDBQT, okay na po. Next is our coordinates. Kaya tayo humugot nito kanina. So, ang ating x ay 2.297, 66.87. Sunod. Then, lastly ay 83.66. Okay, ang size natin is 10 na lang para hindi na, para doon lang siya magpapatama. Yung iba naman po ay okay na. Exhaustiveness is ilang poses yung kailangan ninyo kung sakali. So the more you want poses, pero yung taasan. But it would be more intensive sa inyong computer. Save na po natin. Then we're going to run again. Okay ba? Okay, tabi lang natin to. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay open in terminal po ulit. And we're going to invoke Vina. Ilalagay ko rin po ulit yung code para sa ating Vina. Okay. Okay, madali lang pala. So, i-type nyo lang po ito. Meaning, config log txt. Tama ba? Okay, let's check. Vina, config. Config is from config.txt, then out, then log.txt. I think this is incorrect. Parang may mali dito. Let's see kung gagana. Okay po. Check natin ang task manager kung gano'n siya katakaw sa performance. Matakaw siya sa performance. It eats CPU. Meron naman po atang Vina na GPU based. Medyo matagal din, no? Okay. So, kita niyo po, nanganak na ng log at saka out PDBQT. Okay. So, it ran for about how long? Siguro mga 20 seconds. Okay. Ano pa yan? Mataas-taas na CPU pa yan back in the day. So, it would take around mga 20 seconds per run. Okay. Okay, let's silipin natin yung log. Buksan natin to. Okay, nandito. Okay. Yan po. At ito na po yung inyong score. Makita nyo, -9 yung kanyang score. So, yung pinakauna po, yun yung best scoring. Then, yung pababa ng pababa, iba't ibang poses. Yun po ang lesser na niya na simulate. Okay? Alam naman po natin ang sildenafil ay kumakabit sa phosphodiesterase. Kaya, we are expecting a good score. Yung interpretation po niyan, pagbaba ng score ay pagganda ng binding. Pagbaba ng binding energy. Okay? Paano natin yan i-view ang ating poses? Okay? Buhayin nyo ngayon ang chimera. Okay po. Yan. Ihulog nyo ngayon yung nilinis ninyo. 1-UDT PDBQT. Yan. Bago ihulog yung sunod ay yung out PDBQT. Yan. So makikita nyo na anong daming molecule nun nagsiksikan. Okay? Diyan pong ganon. So, wag po nating tingnan lahat. Makikita nyo dito sa right side na pwedeng itago yung iba. Itago nyo yung iba. Hindi kailangan lahat yan. Then, ito ang ating molecule na dinock. So, this is the ideal docking pose for that. Tingnan natin.
Okay, so yan po. Yan na. So, tama naman, nandun siya. Ngayon, gusto ko din makita kung gaano siya kalapit dun sa actual. Magbubukas ako ng isa pang camera. Ito yung camera kanina. Ito yung simulated. Then, ito yung CIF dapat. Hulog ko yung CIF. Tine. Ngayon, makikita natin ngayon kung gaano ka siya ka-close. Pailawin natin ang Viagra. Okay. So, this is the comparison. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang ma-check. Gaano siya? Oh, it's really close. Ata. So, pag, like, I mean, dumikit naman siya. Pero yun. Okay? So, ganun po mag-perform ng docking sa ating enzymes. Okay, however, this is only one part. You still have to interpret some of the things afterwards. But this is the basics of how you can start setting up Autodoc tools, Miko, Python, Vina. So, 4 na magkakaiba pong tools yung ginagamit natin. Okay po? So, the commands will be in the video description. Silip-silipin nyo na lang po. And for the class in drug discovery, i-upload naman po yung zip file na containing lahat ng programs na ginamit. Okay po? Thank you po.